Hi guys! So, ayun na. So, dumating tayo sa point na kung saan um, sasabihin ko na yung mga naging experiences ko ngayong taon na to. Actually, it's my third time na ginawa ko yung year experiences na um, na documentary. Actually, nakagawa na ako nito last year then 2 years ago. And now, gagawin ko na siya ulit kasi malapit na matapos ng 2024. Yeah, so, um, yan, bukas, bukas tapos na siya and then magto 2025 na. So, yes, I'm just gonna make this quick and I'll try my best na hindi na masyado matagal pa yung pag-film nito kasi, syempre nga, I'm just running out of time na rin. Actually, nag-film na ako kagabi na same ganito itsura, pero, anong nangyari, na-deleted siya accidentally. So, now, ulitin ko na siya ulit. And I will try my best na na hindi na siya ma-delete ulit and I will try my best na ito na yung pinaka the last film na gagawin ko na talaga and ayun lang. So and today I will tell you guys my experiences in this year 2024. So let's get started. So let's go back noong January this year. So actually nung pagpasok ko ng 2024 medyo parang gulat siya kasi medyo worse yung nangyari ng bandang intro ng January ng this year. So ayun, so you guys remember I did my year experiences ng 2023 and nung taon na yun talagang maraming akong pinagdaanan na pagsubok and then hardships na pinagdaanan ko at that time. So nung last year na gumawa ako ng year experiences, lahat talaga nung nangyari na that year talaga kwento ko. Even the happiest moments, the happy parts and the sad part, and the worst part. Mostly, kasi yung taon na yun talaga, buong taon na yun halos talaga punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng hatred, inner hurt. So, parang, kaya parang nung araw na yun, nung nagkwento ko ng year experiences ko na yun, medyo napahaba siya. I think ata umabot ng 3 hours. I don't know why. Naano ko ng 3 hours yun. Pero, ayun, I got it through it na ma-edit and then ma-release yun. So, this time naman, ikukwento ko yung experiences ko this year. Hindi naman, thankful ako ngayon taon na to kasi hindi naman siya ganun ka-worse, kagaya nung mga nakaraang taon, ganyan. And also, wala naman na masyadong nangyaring nagkaroon pa rin ng parang mga hatred or ganun kineme. Pero hindi na siya ganun, like parang kasing dami katulad nung last year. And, pero it still sucks pa rin kung, like parang mayroon pa rin nangyayaring ganun pero syempre part na ng life yan hindi kasi talaga na matatanggal yan. Also, hindi rin matatanggal sa life natin yung magkaroon ng misunderstanding sa isa't isa, including sa friends, sa family, and and yung pinaka-most din yung nangyari ngayon taon na importante na that wala naman na masyadong nangyari parang hindi maganda. Most of it medyo magaganda, mostly of it naman magagandang parts naman siya and then maraming achievement, maraming beses na nangyari, maraming mga magagandang bagay na nangyari ngayon taon. At saka maraming ding lesson learned. So, definitely, that's why I'm very thankful talaga. And, ayun. Okay, so going back, so just to make the long story short, I think nakwento ko na rin to sa documentary revealed ko a few months ago. So, nung nangyari na New Year's Eve, I did something na really that everybody got really bad at me, including mostly talaga yung tita ko doon na tiniran ko dati na nakatira kasi ako doon sa kanila dati. If you guys remember, 3 years ako tumira sa kanila after nung mamatay yung lola ko from COVID. So, ever since nung namatay yung lola ko, doon ako talaga nagstay and then doon ako parang tumira sa kanila ng 3 taon, ganun. And then, medyo naging rocky yung relationship namin ng tita ko within like parang this last 2 years na nung medyo parang malapit na sa point na medyo palapit sa point na parang tuluyan na parang nasira na yung relationship namin ng tita ko. Ganyan, so
So, I did something no New Year's Eve last year. Pinapunta ko yung dati kong kaibigan, na actually ngayon ko na kaibigan na ako kasi nakipag-FO na ako. Um, Pinapunta ko yung dati kong kaibigan doon sa bahay na which is band na ever since right after nung nangyari nung 18 debut ko, if you guys remember, she did something bad nung New Year, anong debut ko na yon, and then di natuwa yung mga parents ko, and then naban siya doon sa bahay, and then hindi ko tinapad yung usapan ng New Year's Eve last year na napapunta ko siya accidentally lang sa bahay. Hindi ko talaga expect na pupunta sa bahay. Bumunta lang siya na hindi ko alam. Then, all of a sudden, nagulat na ako na sinunod na nila ako papasok sa loob ng bahay kasi babalik sana ako dahil may kukunin na or gagawin lang or what. Kasi ang expected ko lang noon is that actually, may pinag-usapan kami na dito kami sa bahay ni Papa magkikita. Para mag-abang ng fireworks. Kasi I thought kasi na hindi namin gagawin yung lalabas ng bahay para mag-abang ng fireworks. So I thought, akala ko na that time, parang nakinig ako sa instinct ko na baka hindi na ulit mangyayari. So parang wala ulit abangan na fireworks sa labas. So I thought yun nung mangyayari. Pero namali ako nakakala. Lalabas pa lang kami after nun. So, naisip ko, kung hindi naman kami lalabas ng bahay, why thought, yung dating kong kaibigan na yun na naisama ko sa pag-abang ng fireworks. Pero ang usapan namin dito kami sa bahay ni Papa magkikita. And then, hindi natupad yon dahil siya mismo hindi natupad ng usapan namin. So, actually, di ko talaga alam na papunta siya pala sa bahay. Then, nung sinabi niya sa akin na lumabas daw ako, lumabas ako. Then, yun na yun. And then, walang choice kasi natuluyan na sila pumasok ng bahay dahil pinapasok sila ng isa kong tita. Pabatid ng tita na tinitirahan ko dati. Yan, parang just to make the long story short, yung pinapasok sila, and then, tuloy na talagang parang, yun, hindi ko natupad na yung usapan, ganyan. So, nagalit na yung isa kong tita na tinitirahan ko. Then, right after that, di na kami nag-usap pagkatapos nun. Wala na kami, di na ako pinansin, di na kinausap. At ganun na yun pagka mag-away kami or nagalit na sa akin, di na niya kakausapin. Which is ganun siya pag nagalit talaga. And then depende na lang yan kung kailan kayo babati or kailan kayo kung kailan ka magsasorry. So, depende yan. So, kung kailan ka decide mag-sorry or depende yan kung abutin ng 2 days, weeks, ganyan. So, yun. So, nung nangyari ulit yun, parang sabi ko, back to zero na naman ulit. Then, I got, nervous. I got nervous and mali yung term na, I got depressed after that. And may naramdaman ko na talaga yung parang wala na talagang kibuan, parang at that time point kasi talagang sumobra na ako sa point na parang napairal ko na masyado talaga ng katigasan ng ulo ko kahit na inabes na nila ako pinagsabihan, ganyan. So, ever since nung pa naman nagsasabi na sila sa akin na alam mo, yung kaibigan mo na yan, hindi na magandang kaibigan sa iyo yan, hindi mabuting kaibigan yan. And di yan magandang influensya sa'yo. So kahit in-invest nila ako pinagsabihan, di ako na ganyan. Kasi may napapansin na sila, even then, minsan inisip ko baka lang sa the way lang nagkukwento ako sa mga nangyayari sa amin, ganun, sa mga problema namin, ganun. Pero kasi parang basta before pa dun mangyari, noon pa nila ako sinasabihan na parang hindi na magandang kaibigan yun. So, I just still go with the flow and hindi ako nakikinig, and I still parang believe in myself lang na sabi ko, baka hindi lang ganun or what, mali lang sila ng dahil baka sa pagkakakwento ko ganun. So ganun siya. Yun na hindi ko natitupad yung usapan na hindi na papunta sa bahay na pinapunta ko kasi dahil hindi na ako ng choice. Kaya tuloy na sila na paano. So, nagmukha tuloy ngayon na parang pumunta na sila sa bahay para makikain, parang siguro nagkaroon na rin nakapalang mukha na pumunta doon na kahit na alam na nilang bandal sila sa bahay, hindi sila pwede pumasok, ganun. So, yun yung isa ko sa pagkakamali din ko din na dapat din nung una nung alam ko na papunta na sila sa bahay,
hindi ko na agad sinilet na makapunta doon sa bahay ng tuluyan. Pero wala akong nagawa kasi ako yung tipong tao na hindi ako marunong magsabi ng no way. I mean, yun ang isa sa, siguro naging unfair ako sa part, pati rin sa mga kapatid ko, lalo na sa family ko, na parang, pagdating sa kanila, pag sila nag-aaya sa akin, madalas ako nagsasabi ng no. Pero pagdating talaga sa mga kaibigan ko, never ako nagsabi ng no kasi I thought kasi pag nag-no ako, parang niisip ko, parang sabi ko, wait, baka na sila, baka tulad na sila malayo ng loob sa akin. So ayoko siguro yun din yung time na parang sabi ko, takot din ako mawalan ng kaibigan. Nung una, pati din, inisip ko rin na sabi ko, baka mamaya din sila makipag-friend sa akin or what, ganun. So, ayun, so, nung time na yun talaga, hindi ako marunong talaga magsabi na no. Kahit na ang dami ding nilang pinapasuyo sa akin, ng mga kaibigan ko dati talaga. Pag sobrang dami nilang sinasuggest, na pinapasuyo sa akin, never talaga ako nagsasabi na no. Lagi ako nag-yes talaga. So, parang ganun siya. And then, yun yung time na yun na hindi ko natutunan at first. Pero at least now, I learned so many things talaga na sabi ko, I don't have to be scared to losing someone. You know, if it's meant to you, it's for you, you know. Pero pag hindi talaga, it's okay. You know, kahit mamawalan ka ng kaibigan, okay lang. Pero asahan mo naman pag may nawala, may kapalit naman eh. I mean, hindi naman lahat may kapalit, pero you know, if you know what I mean, you know, parang mas mapapalit pa yung mas parang magiging ikakabuti mo palalo. Ganun. So, ayun siya. Then right after nung, balik tayo nung sa topic nung sa New Year's Eve. So, yun nangyari na nga, hindi na kami nag-usap ng tita ko. And then, doon ako nag-start nagkaroon ng anxiety, ng ganito, ganyan, na-depress ako. And then, sobrang dami ko na iniisip, ganun. So, parang hindi ko na ano gagawin ko kasi nga, syempre, marami din akong inasikaso no, like sa school and stuff like that. And then, parang gusto ko rin din muna maayos muna yung problema namin ng tita ko before yung sa pero parang hindi ko na parang sabay-sabay na no at that time. And then, right after nun, tapos sa New Year's Eve, nag-enter na yung 2024, at wala talagang usap. And then, fast forward na tayo sa January 4. So, January 4, nag-decide ako mag-sorry sa kanya. And then, actually, medyo matagal pa yun eh. Kasi parang, nandun na ako sa harap niya. Pero pinangatay ko pa ng 20 minutes bago mag-sorry. Kasi medyo kinakabahan pa ako. Tapos parang nire-ready ko na yung sarili ko kung anong mangyayari. So, parang warm up yung ginawa ko. And then, nang sorry ako. And then, sabi niya sa akin, huwag ko na daw siya kasapin. And then, nung sinabi niya sa akin, huwag ko na daw siya kasapin, hindi ko na pinilit. I mean, sabi ko, sige na, okay lang, tama na siguro. I mean, sobra na rin kasi ako eh, parang yun na rin naisip ko. So, ayoko na rin na parang pag pinilit ko pang mag-sorry pa ako na mag-sorry sa kanya, baka lalo lang din maging worse. Kasi, madalas din kasi ma-atake yung asthma niya no, at that time. So, ayoko lang din maging worse and palalo dahil lang sa akin na pinipilit ko siya na katayo na niya. So, hindi ko na siya pinilit noon. Then, actually nga after nun, inasma siya eh. So, kinuha ko yung pump niya, binigay ko sa dating asawa na nakatira pa doon dati. And then yun. And then, sa katangahan ko rin, ito talaga yung pinakanilalang bakit din ako napalayas. Kasi nung time na nasira yung phone ko. So, nahiram ako ng cellphone sa kanila. Ay, sa cellphone ginamit ko yung cellphone ni Sam. Then, nag-log-in ako ng account ko doon. And then, nakalimutan kong i-log out after nun. So, nangyari nung gabi ng January 4, nakita niya lahat yung convo namin ng kaibigan ko. Kasi, actually, ang ginawa ko right after nung nagalit na sa akin si Tita Abat, doon sa pinapunta ko yung dating ko kaibigan ko na yun. Kinat off ko yung parang pansamantala muna ako lumisansya sa kaibigan ko na yun. And then parang nung January 4 ng gabi, parang in-district ko siya, and then sinabi ko, pinaliwanag ko ano nangyari, tapos parang nag-open up ako sa kanyang problema. Mostly sa kwento ko sa kanya about sa yun yung nagiging problem namin sa bahay, ganun, and then all the stuff. Tapos yung parang yun na nga, nag-open up na ako sa kanya nung nagalit na sa akin nung tita ko, and then all the stuff. And then you know, and then, sinabi ko rin yung about sa pinaka-kinainisan ko na siguro na misunderstood ko lang, siguro ngayon ko lang din na-realize na
Kasi dati may times kasi na nagkukwento sa akin yung tita ko na parang napaginipan daw niya yung mama ko, mga labot sa amin na nawala na. Parang nagbibigay daw ng balala sa kanya na parang may gagawin daw ako hindi maganda. Example na daw yung magdadrugs ako or may parang may sinisingot ako something na nakita niya doon sa panaginip niya. To be honest talaga na offend ako dun sa sinabi niya nung time na yun kasi parang masyado na siguro niya pinag-overthink yung mga bagay-bagay kaya lang din siguro niya napaginipan. Parang yun na thinking ko doon at that time. And then parang sa sobrang dami niya rin hinihinala sa akin na parang hindi naman most hindi totoo, ganyan. Sa sobrang parang, basta sobrang exaggerated na yung parang mag-overthink niya sa akin masyado. And then parang, ayun na yun. So, I think din the way ko rin ito sa dati kong kaibigan na yon. So, parang ang naging response niya was, alang, OA. Like, parang OA naman, gano'n. Then, pinento ko rin sa kanya about yung pumunta yung tita ko sa school na nakita kasi ako nila lolo nakadress. Pero yun yung first time nag-dress ako sa papasok ng school. Then nakala nila hindi ako papasok ng school kasi nakadress ako. So parang papanggap lang ako na may pasok ako. So pumunta sila doon sa school. Doon din ako nainis din ako that time. Pero parang sabi ko kasi wala bang parang hindi pa pwedeng kahit gusto lang maging shala lang or gusto lang maging pretty lang na mag-dress. Kasi actually din sa school namin dati pa rin naman mag-dress eh. So ayun. Isa rin yun, kaya pinatuwa rin sa kaibigan ko. Ay, yung pinaka-pagkakamali ko rin talaga at that time na sana dapat wala akong kinausap muna talaga na tao na that time. Lalo na yung kaibigan ko na yun na talagang yun ang pinakadahilan ko bakit talaga nasira lahat to and then nagsimula lahat yung gulo. And then, ewan ko rin ba, siguro ano din ako in my selfish mind and my stupidest ideas in my life that I've done in my life talaga. And then right after that, ayun, so to sa make a long story short, nabuksan ng tita ko yung account ko doon sa cellphone ni Sam. Then nakita niya lahat yung convo namin. Then, just nung ano na lang, biglang natutulog ako sa kwarto, biglang ginising niya ako, tapos start niya akong sigawan, then murahin, ganun, then, yun na yun. And then, doon niya sinabi sa akin na, parang, mag-impake na ako ng gamit, tapos lumayas daw ako sa bahay niya. And then, that's what happened, and, ayun, after nun, nung ipake ko yung gamit ko, actually, ayoko nga magpahatid kay lolo nun eh, pero lalo pa naisahan si lolo kasi parang, akala nila nag-inarte ako na ayoko na may maghahatid sa akin ganun. Kasi I thought kasi nung una kaya ko kasi marami akong halos hindi na nagamit. And then yun na yun. Tapos siya na naghatid sa akin papunta sa bahay. Tapos yun na yun nangyari. So, pinalayas ako ng bahay ng January 5, 2024 and I will never forget till this day na patapos na yung tong taon na to. So yun na yun. So parang yun na yung pinaka the end of the era na kung saan na kasama ko na yung tita ko. Yun na rin siguro yung the end of kung saan parang ako naging babysitter ako ni Sam. Paano doon na natapos lahat yon. So sa akin nung una nang pinalayas ako, to be honest talagang na hindi ko nasad ako super and then parang na-hurt ako super. And nung una hindi ko kaya tanggapin yung nangyari na pinalayas ako. Pero until nung parang patagal na sabi ko parang I just have to accept na lang kasi I think naman everything happens for a reason. Pero ayoko rin i-think ng gano'n kasi parang napaka-selfish naman din in a way na parang ang sinasabi ko tadhana yung gumagawa na para mangyari lahat to. Everything was my fault. And sa akin, parang sa akin talaga nagmula lahat yun ng pangyayari. And naging selfish ako sa part na yun. I will completely honest. Naging din ako, parang naging parang pa-victim sa mga kaibigan ko nun. Which is hindi naman talaga ako parang naging victim in my life. It's just that kaya lang nangyayari lahat ng gulo namin ng tita ko, it's just nagbumula lang dahil sa ginawa ko. And then right after that, yan, so kasi ongoing pa rin kasi yung parang gawain ko nun sa research eh. Actually, before pa ako palayasin or what, nagbabalak na talaga ako malis sa bahay kasi nga sobrang dami ko nang gagawin dun na gawain sa school. So parang sabi ko,
kung hindi ko na ito maayos yung problema ko sa tita ko. Mas okay, is much better na alis na lang ako, and then, just try to focus na lang kung ano yung kailangan ko i-focus na parating lahat na magawa ito sa school, like yung sa research and all the stuff. Then akala ko rin noon at that time makakapag-defense ako kasi tsaka nagkakarami din kami at that time pero nagmamadali talaga kami, parang try namin yung best namin na ma-check na lahat yung mga chapters para ma-checkan na din para makapag-defense na kami, pero hindi nangyari kasi ilang beses kami na-reject sa mga chapters na yun, ganyan. And umabot sa point hindi na kami umabot sa first research defense kasi puro mali-mali na nagagawa namin. So pero sinabihan naman din kami ng teacher namin na hindi kayo babagsak pero magkakakuha lang kayo ng lower grade. Hindi ko ipapangako na magkakaroon kayo ng parang mataas na grade. Pero ang ano ko din parang may naka 70 din pababa. Ako lang yata parang nakapasang awa na kasi hindi naman sa pagmamayabang or what, pero kitang-kita naman din kasi ni Sir na ako talaga yung pinaka sa grupo namin. Ako gumagawa talaga ng effort talaga dun sa research namin. Ako talaga yung madalas gumagawa din, ganun. Yung mga kagrupo ko nun sa research, wala din masyadong just completely honest here, honest though. No offense, pero yun talaga yung nangyari at that time. Then, every time nakikiusap ako na tulungan nila. I mean, tumutulong naman sila sa akin, ganyan. It's just that yung tulong kasi na binibigay nila wasn't good enough to do something in our research. May mga dami pa rin kulang, dami pa rin kailangan, parang ayusin yung mga mali namin, yung mga na-reject sa amin na kailangan ayusin na hindi nagagawa agad kasi nga dahil nga nagsisolo lang ako na gumagawa, tapos yung mga karubo ko parang hindi masyado sila so gano'n. Tapos may mga kagrupo din ako na parang hindi masyado parang update man lang sa GC or wala man ng paramdam, ganyan na kailangan ko pang, diba, like parang message ako araw-araw ng everyone na para, diba, magawa ng paraan para sa research, ganun. So, sobrang hirap at that time. So, di ko rin alam ano gagawin ko. At the same time, marami din ako gawain invest lang yung research kasi sobrang dami talaga. And so, what happened, right after that, napag-decide namin na right after palayasin ako ng January 5, few days later, siguro I think 4 days after, nag-decide ako mag-stay kila Johnny ng isang week habang may pasok pa para magawa yung research namin din para para makapag-research defense na kami. I thought lang nung una hindi makapag-research defense kami, which is hindi nangyari kasi may isa kami ka-member na hindi daw siya matutuloy dun sa pinagplanuhan namin na makikita-kita kami para magawa namin yung research. Then nagalit tong isa kong ka-member, tapos nag-decide siya na parang umalis sa grupo namin. Sabi namin na kami na lang daw, ganyan. Tapos nagmakawa talaga ako na please wag na siyang umalis, ganyan, kasi gagawa naman na paraan para makano. Pero sabi niya wag na daw. So parang that time sabay-sabay talaga yung problema ko. Minsan umabot sa point pa hindi ko alam kung ano yung mga magagawa kong solusyon kasi parang sobrang hirap na to the point na ganon. So I think yun nga, tapos tapos hindi na kami nakapag-research first research defense kasi nga daming reject na nangyari sa amin sa mga chapters na ginagawa namin. So, ayun na yun. Then, nasayang yun, yung pagstay ko ka dyan na isang linggo. Then, bumalik na ako dito after. Then, yun. Tapos, wala na, yun na yung nangyari. And then, yun. Tapos, nangyari mga, I think, January 9, 12, ganon. Tapos, batang huli na ng January, mga bandang huli na ng January, after nung magstay ako kay Johnny ng like 2 weeks, ganun. Hindi naman 2 weeks, parang 1 week, ganun. I already did the music video for Young and Beautiful, which is yun yung video na yan.
And yung a few days after nun, sobrang dami nangyari yung problema ko sa research. Then, that exactly date din na nalaman ko na na-hospital pala si Sam right after nung nangyari yung gulo namin sa bahay. Kasi hirap na daw makaka-poopsie, ganon. So, tas ilang araw din to nilalagay si Sam. So, at that time, na-admit din si Sam nun ng parang halos isang linggo sa hospital right after nung Layas incident. So, ayun. Puno agad-agad, parang sumapresa yung 2024 na parang dagsakan ng problema na sabay-sabay. So, at that time, parang sabi ko, hindi ko alam parang susolusyonan lahat to, ganun. And then, ang nangyari, yun na yung nangyari nung January. Then, nagkaroon ng sem break, then, ang sabi, balikan namin is February 3. So, fast forward na tayo sa February. So, February, nagbalik, pasok ulit, ganyan. I think right after ata nung nag-exam. Kasi nag-exam kami bago magkaroon ng sem break. And then, hindi, katadag ko rin pala, yun din nung January na nag-field trip kami. Napilag ko naman yun. Actually, may nangyari na maraming hindi nangyari ng field trip. Like, maraming tawanan, maraming harutan, ganyan. Pero hindi ko na siguro hindi ko na rin kaya kontrolad. Pero sa nag-field trip kami ng January 20. Tapos, right after na nangyari yung problema sa research, then all the stuff. Then, ginawa ko yung Young Beautiful na music video. Then, fast forward na tayo sa February. February naman, na medyo parang nagkaayos-ayos na yung parang pinilit namin na magkaayos-ayos yung mga kagrupo ko sa research. So, natuloy na yung plano na magsama-sama na kami para magawa namin yung sa chapter 3 namin na ilang beses ni-reject. So, nagawa namin ng paraan yon. And then, right after noon, yung dati kong friend, pati yung si Johnny, after namin gumawa sa research, nagkakat muna kami dun sa San Marino, malapit sa Paliparan, ganun. Then right after nun, ano pa nangyari February? Yun din nung araw na aksidente ako nung February 6, 7, gano'n. Kasi naglalaro kami nun sa baseball, sa PE at that time. And then, anong nangyari, sumikto ng short, tumakbo ako. Pero yung daw kung pagtakbo is mali, medyo parang padapa ng gano'n. So, anong nangyari, nung hapat ako, bigla ako natumba, then sumunsod yung sumunsad yung yung braso ko doon sa side ng court. Yung side ng court matigas, hindi siya slide, hindi nakatulad yung sa side namin dyan sa kusina. Hindi siya ganun, na parang buo-buo. As that may mga patusok-tusok pa, ganun. So parang hindi siya, alam mo yun, parang hindi siya, yung floor na yun, hindi siya blended na sahig na parang ginamitan ng parang flatten na parang medyo may patusok-tusok ba siya konti ganun. So, ito yung papakita ko. Ayan siya. Yan yung marka na yung sugat. Actually, ngayon magaling na siya. As pa, wala na nga yung marks pero ito yung marka ng sugat na aksidente ako. May video nga yan Tapos, nakikipagtawanan pa ako kay Ate Alivin na that time. And then, actually, na-aksidente ako. Thankful naman ako kay Jeres nun kasi nung right after ng bata pa ako, nilapitan nila ako agad, pinapagad yung damit ko, ganyan, then sabi okay ka lang ba, ganun, sabi ko oo. Actually, nakaka-embarrass kasi kahit din si Jeres, witness this sa lahat ng mga naging incident ko like, dati pa ako talaga na-accident, like nung time na magkakasama pa kami nila Jasper, nung time nandun pa si Jasper sa school namin. Nung grade 11 kami. Nagsasayaw din kami noon. Tapos, parang may step kasi may part kasi doon sa sayaw namin na mag-ikot-ikot kami. And all of a sudden, yung ikot ko, paslant. So, anong nangyari? Nadulas ako. Then, nag-away kami ni Jasper kasi sinisi ko siya na ganun ginagawa step, ganun. Tapos, pinipressure niya kami sa pagpa-practice, ganun. So, yun din yung sa mga dahilan kung bakit talaga. Then, parang nagmamadali din ako sa mga galaw ko, ganun. Kaya din ako nadulas. And siguro parang nahihiya rin ako kay Jeros na sabi ko, ano ba ito, pangalawang beses na ito na na-aksidente ako after 2 years, ganon.
Then, pero, ko ba parang siguro doon siya na, parang, ito na naman katangahan ni Bading, diba, mapailan na naman. So, ayun. Pero, everything na mapasa naman eh. Tapos, right after na na-aksidente ako, si ma'am, yung sa teacher ko sa PE, siya yung naggamot ng sugat ko. Hindi na yan. Siya na yung magaling na. Actually nga, lalapit pa nga si Johnny nun eh. Pero sabi na niya tikira yung jowa ni Jody na huwag mo na lapitan na yan, si Jairus, ganyan, ganyan. So, ayun na yun. Then, nung February din, right after February, ano ba nangyari nung February? Nagkaroon ng like parang, nung time na yun din nagkaroon ng like parang event sa school, na nagkaroon din kami ng photo, kami tatlo ni Jolene, pati yung dati kong friend, gano'n. Tapos, may video, I will try my best na hanapin yung video na kung saan kinulong ako doon sa jailboat. Tapos, lang yata talaga yun. Pero si Johnny talaga ng pasimuno nun kasi ang ginawa niya, pinalistay niya yung pangalan ko doon sa jailboat, tapos in-announce. Tapos anong ginawa nila sa akin, kinarga nila ako lahat, binuwat ako. Si CJ, I think si Poras, tapos sila, tinutulungan nila ako ikulong doon sa jailboat. Ganun. So, nadala ako doon. Then, may picture, then I will, na lang. Pero I think pinag ko rin yata yun, I will find na lang here kung saan. Tapos, yun na yung nangyari lahat yon. Actually, right after pa nga ako ma-aksidente, nag-report pa ako nun sa trends eh. May picture din yan. Ayan. Ayun naman, parang sobrang, malakas na loob ni Badin. Kahit parang, the show must go on. Kahit may nangyaring trahedya, tuloy-tuloy lang. So, ating yun ang isa sa mga bagay na kinaproud ko sa sarili ko na para pag may nangyaring hindi maganda, parang go with the flow lang talaga ako, as in hindi ako sumusuko, talagang go na lang talaga. And then ayun na yun, tapos nangyari lahat yun na February. Then yun na rin yung time na parang palagi na kami nag-hangout ng dati kong kaibigan, tata si Jonin, kami tatlo. Palagi kaming, every time pagkatapos ng klase namin, lagi kami natambay sa 7-Eleven. Naghaharutan kami, nag-iingayan kami sa 7-Eleven to the point na pinapagalitan kami ng mga security guard, pati yung cashier sa 7-Eleven, ganun. And then, parang, siguro na-realize ko, parang ang ginawa ko, pinagpalit ko yung family ko talaga nun sa friends ko. Which is tama rin naman yung sinasabi ng kuya ko. Actually noon pagsasabi nila sa akin na parang pinagpalit ko, nainis ako kasi parang inisip ko hindi totoo, pero parang ganun talaga yung, parang obvious na yun ang ginawa ko eh. Pero parang at that time, parang selfish mind talaga, as in parang nag-ano na ako sa ko ng sarili ko na parang sabi ko, iniisip ko na basta free na ako, ganun. Like parang naisip ko, parang nakalaya na ako, parang gusto ko na, ngayon gagawin ko lang yung gusto ko. Parang ininintigin ko at that time, so parang wala akong pakialam. Pero until now na-realize ko lahat yun, everything just happened na ganun. So parang ang dami kong realization talaga. So yun ang kagandang part doon talaga. Maraming lesson na maraming realization. Then fast forward naman sa March. Then nung March naman, ano ba nangyari nung March? Yung kanto ko na ginawa yung My Love All My music video, na isa sa pinaka-favorite kong music video na ginawa ko this year talaga. Sobrang ganda ng editing ko, at the same time, sobrang ganda ng feature na ginawa ko doon. Even though aminin ko na, medyo parang wala masyadong effort pagdating sa pag-video ng music video, pero pagdating naman sa edit, medyo may effort naman ako kahit paano konti doon. So, gusto ko lang din, iano ko lang din yung editing skills ko. Kasi meron ako, kasi siguro in my mind, siguro I have this kind of special skills na kung saan mahilig akong mag-edit ng mga music videos, and yung gagandang features na nilalagay ko doon, mga transitions, ganun, and everything, stuff like that, parang yun nun din yung ginawa ko panibang at that time. So at that time, parang medyo parang na-miss din ako sa gawa ko nun. So yun yung isa sa mga pinaka-favorite kong ginawa kong music video na My Love All Mine. And then, actually, yun na rin nung March, may nangyari, nung March na yon,
Dun, ang nangyari doon was, na-dissolve yung grupo namin. Just to make na lang story short na lang, kasi sa ilang beses na kami talaga nag-try namin ng best namin na ipacheck na yung ano namin, yung papers namin, gano'n, so, sa chapter 3. Kasi doon talaga kami nagkakamali-kamali talaga. As in, alam mo yung tipong umangat na yung ibang grupo, tapos kami nasa lowest part pa rin talaga. And then parang, noon itong huli, yung sir ko na yun, actually hindi pa nga siya pupayag nung una na sabi na, kasi actually nung parang nawalan na rin kami ng pag-asa nung una. Sabi na parang hindi na ata ito ma-approve or whatsoever, hindi na ata ito mano. Kaya napag-decide na namin na ma-dissolve na lang kami nung medyo nagkakaroon na ng problema sa group namin. Hindi kami pinayagan ng sir namin nung una. So sabi daw niya, gumawa pa rin ba kami ng best pa rin namin, mag-try pa rin daw kami mag-try. And then until nung nag-try pa rin kami ng mag-try, until sa wala pa rin na talaga, namamali pa rin talaga, doon na siya napag-decide na makitandem na kami kila Jody. That's the story. Na, yun, tapos yun, until sa, ayun na, sabi sa amin, mag-dissolve na daw kami, lumipat na daw kami kila Jody, makitandem na daw kami, sama-sama na lang daw kami. Kasi sila, medyo, I think yata lahat na ata na-approve na chapter, tapos medyo paangat na sila doon, medyo malapit na rin daw sila. So parang sabi, pumayag na kami nun. Pero ang sabi ko na lang kay sir, sabi ko, sir, ang pwede po ba na kayo po mismo magsabi kay Jody na nabalak niyo po kami itandem na kaila Jody, ganyan. So sabi niya, sige, papuntahin niyo si Jody. And then, yun na yun. Tapos, pinapunta namin si Jody doon sa office ni Sir. Then, kinausap niya, sabi niya, isama na daw kami. Sama-sama na daw kami. Ayun na yun. At sa nagpumayag naman si Jody, tas yun na yun. That's the story talaga. That's how we combine talaga sa kakagroup. And then, siguro, minanifest ko na talaga yun minanifest ko na yun at kahit matagal na talaga, nasabi ko parang hindi ko na din na rin talaga kinakaya kahit ilang beses na kami nag-try. Pero we did our part naman, pero it wasn't good enough talaga as talagang wala pa rin talaga nangyayaring improvement. So yun na yun. So at that time, nung medyo parang sinabi na lang na makigrupo na lang kami kila Jody, parang naging relief na sa akin yun. Pero at the same time, naiyak ako, nasad ako kasi parang nasayang din lahat yung effort na ginawa ko for almost 7 months na nag-effort ako doon sa research group namin. Pero wala kung tadhana talaga mangyari na mag-resolve, everything happens for a reason naman And I think minsan kahit may everything happens for a reason, it's just because to give us something good So, yun na lang yung inisip ko noon at that time. And also, hindi naman time na ayoko na sana to i-mention kasi medyo walang kwenta to pero and then, kasi, at that time, nakwento ko naman din last year din na yung kaibigan ko si Julom, nagkaroon kami ng problem. Then nag-away kami. And then after nun, parang siguro nag-FO din kami after. So, yun yung si Julom, yun yung kapartner ko sa circle ng movie. Pero ever since, friends ko na siya ever since yung grade 11 talaga siya. Tsaka siya rin kasi pinakauna ko naging friends talaga. Ever since yung grade 11. Tsaka una ko naging crush. Yun na yun. Pero ngayon kasi parang ayoko na bagitin crush kasi parang medyo ang cringe. Pero parang dapat na lang, isipin mo friends na lang, ganun. Don't make it awkward. Parang ganun. So, yun. So, dati nagkasama kami ng loob until hindi kami parang nagpansin na until nung nangyari nung na-dissolve kami nung March. Then, alam mo ba yung tipong inirapan ako dahil nung nagsasalita ako. So, parang yun na rin, dumagdag na doon sa sakit na nadama ko, sa emosyon ko. Kaya umiyak na rin talaga akong tuluyan. Ganun. Tapos yun, pero sabi ko, sige lang, makisama ka na lang ganyan. Kasi wala ka naman na choice kasi wala na, dissolve na kayo. Makisama ka na lang. Parang ganoon na yung naging thinking ko, naging mindset ko na that time. So, sabi ko, okay, sige. So, yun na yun, then, acceptance na is okay, siguro yun. So, inaccept ko yun, then, so, go with the flow lang kami, tulong-tulong kami, until sa umabot na sa point na natapos na namin yung chapter 4. Actually, thankful naman ako kay Jody kasi minalka naman talaga nila kami. And then, pati rin si Poras, minalka naman ganyan kami na magsama-sama kami sa research, ganyan, and then, magtulungan kami.
Then, thankfully naman, natapos namin yung survey. Then, nag-distribute kami ng survey nung March. Nag-distribute kami sa kada strand. And then, natapos namin yon. Then, yun na yun nangyari nung March. And then, nagkaroon kami ng NAT exam. So, yung sa NAT exam, by alphabetical order kasi yung by alphabetical na students kasi yon. So, may hiwalay ako sa mga classmate ko talaga. So, nagkahiwalay-walay kami nun kasi nag-take kami ng NAT exam. Nag-take kami ng NAT exam, 2 araw yon. Then, nung pangalawang araw, nag-get na ako, parang doon ako nag-decide na mag-sorry na kay Julom. Kasi, siguro, I think yata yung pagsasorry ko na yun, is just, hindi na ako nag-expect na maging friends na kami. Kung baga, nagkaroon kasi ako ng guilt na feeling sa nagawa ko sa kanya nakaraan, na nagparinig ako sa Facebook, ganyan, ang dami ko pinagsabi about sa kanya, all stuff, ganun. And then yun, so parang, kasi nakita ko kasi siya mag-isa doon sa labas, then naantay niya yung kaibigan niya. And then yung kaibigan ko kasi dati noon, nag-aantay sa 7-Eleven. So, magkasama sila doon sa 7-Eleven. Pero hindi sila yung pagkasama as in talaga. Nagkataon na nagkasama. Tapos natin yung kaibigan niyang, si Aquino. Tapos, yung bati kong kaibigan, pati yung mga classmate niya na yun. Doon nakita ko siya lang mag-isa doon. Tapos parang, naalala ko ulit siya. Siyempre, parang nalubalik lahat yung namin, yung pinagsamahan namin, yung memories namin. So, parang nakaramdam din ako ng guilt nung time na yun. So, parang doon ako nag-decide na mag-sorry sa kanya. Then, pagdating ng gabi, ayun, nag-sorry ako sa kanya. And then, sabi ko, pinagsisihan ko lahat yung ginawa ko. I'm so sorry, ganon. Pero, bandang huli sa message, sabi ko, hindi na ako nag-expect na maging friends na tayo ulit. Gusto ko lang din talaga mag-sorry kasi, I just want to let you know na pinagsisihan ko yung ginawa ko, ganon. And then, yun na yung nangyari. And then, pero wala siya na-respond. Pero sinin lang niya yung ko. Hindi siya nag-react din sa sinin lang niya, ganyan. And then, after yun, nag-take pa ako ng exam for, I think, sa third quarter. Hindi yun na yun. Tapos, yun, natapos lahat yun nung March. Lahat yun nangyari nung March. And then, fast forward na sa April. Then, nung April, nawala kami ng pasok nun. Kasi, parang pinut sa asynchronous kasi nga nagkaroon ng heated weather noon at that time. So, hindi inaano yung mga estudyante papasukin nun kasi sobrang init ng panahon. Tsaka baka din mas suffocate or magkaroon ng hydration or whatsoever, ganun. So, yun. So, nagkaroon kami asynchronous Then, habang asynchronous, syempre may mga tao pa rin naman sa school, kahit asynchronous, kahit nandun pa rin yung teacher namin, tapos nandun pa rin may ilang estudyante na siguro mga SSG, yung mga part ng research nandun pa rin, kahit walang pasok. Ginagawa pa rin na, tuloy-tuloy pa rin kami sa research, like yung pag-collect ng data, mag-collect ng mga participants, ganun, yung mga kada number na isa-isa doon sa spreadsheet, ganun. Kasi yun yung gagawin na yun sa chapter 4 yung parang data gathering ata yun, nakalimutan ko na. Pero yun, tapos ginagawa namin lahat. Tapos may mga pinapagawa ding assignments. So, every time mag-chat yung mga teacher namin sa GC na may assignments na kailangan ng documentation, gumagawa kami ng documentation, picture kami, ganyan. So, yun yung mga time na yun, ng mga April. Tapos yun doon na rin nag-start na mag-practice na kami sa Bagani. Pero mga first day pa lang naman. Parang pa-planning pa lang for the choreography. And then, yun na yun. Then, fast forward na from April 1 hanggang sorry, I forgot pala to mention. Nung March pala din, March 27, nag-visita Iglesia kami for the first time. This year, 2024, after 5 years na last nagbisita Iglesia kami. I think yata yung nung 2019. Tapos right after, ang dami na nangyari, namatay si Mama year after, then yung Lola ko year after again, and then wala na nangyaring bisita Iglesia until ngayon na parang bumalik na ulit ganun. So parang, ayun, sa pinin, sabi ko, oh my God, everything, parang nanamdaman ko na that time, parang everything getting back to normal talaga na. Pero ang pinaka-disappointing part lang is ito nagbisita Iglesia kami. Hindi sumama yung mga kapatid ko, tapos yung isang kapatid ni Ate Kai kasi sumama yung pakiramdam. Hindi, wala rin tulog, ganyan. So, parang medyo disappointed. Pero at the same time, kasama ko naman si Pitana noon that time. So, medyo parang okay lang din naman. Fair lang din. Hindi kompleto yung sa dito. Hindi kompleto yung dyan. Pero, at least may cut pa yung sumama.
So, ayun na yun. Then, ang saya din nun kasi yung pictorial. Ulit, ganyan. So, parang, ayun din. Ganda din ng mga pictures na tinake ko noon at that time. Then, sa nung April din na yun, fast forward na tayo sa April 20, which is naganap yung prom ko. Second time naman na sa prom. Doon ako napilitan na i-change na ulit yung hairstyle ko from di ba nag-vlog nga ako nung bandang early of 2024 until nung April lang na pinalitan ko na agad yung hairstyle ko na naging black ulit kasi hindi babagay kasi yung hairstyle ko noon, yung blonde ko na buhok doon sa susuotin ko, doon sa outfit ko, doon sa prom. So nag-decide ako na back to black na again. Parang namdam ko na parang doon na nasisira yung buhok ko kasi kulay ako ng kulay ng buhok. So, ayun na yun. Dito na rin ako ni John Lynn ng black. Tapos, the next day, nag-prepare na for prom. Ganyan, nagbayad na ako ng for ticket. Ganyan na yan. Tapos nangyari na yung prom. Ganyan. Tapos, masaya naman yung prom. Maraming sayawan, ganyan. Ang daming nangyari mga sayawan dun, parang dami ng sipagkantahan, gano'n. Ang pinaka hindi ko lang talaga nagustuhan ng prom ng time na yun na yung binigyan nila pagkain, mostly panis. Kaya maraming mga estudyante yun. Actually, dapat ako din pabalik din sana para ibalik yung pagkain na natanggap namin na panis. Pwede ko na lang inano kasi sabi ko, kakaya naman kasi kawawa din naman yung mga nag-asikaso sa amin. Ganun. Pero yun na talaga pinaka-epic fail na nangyari nung prom namin na yun. Halos lahat ng mga pagkain panis. So, thankful din naman sa school namin na yun. Gumawa naman sila ng paraan na para, alam mo yun, na mapalitan yung food namin. So, bumili naman sila ng food sa Jollibee. Tapos, nagpatuloy sila ng food doon. So, yun na yung nangyari. And after nun, nag-party na, nag-perform yung isa kong teacher dati. Kasi may banda kasi yung teacher ko na yun. So, sila yung banda yung nag-perform ng time na yun sa prom namin. Tapos yun, saya-saya namin, nagsayawan kami, ganyan, kantahan, gano'n. Yun na yung vlog ko na yan. And then, a few days after, nung April 20, fast forward na sa April 26. Yun na yung final research defense kami. Pero ang nangyari, akala namin nung una, kami parang face-to-face na final research defense. Kaya pag final research defense talaga na face-to-face, kailangan mapaghandaan talaga. Kasi nagbigay na yun sa amin yung sir namin na pagka mag-defense kayo, wala kayong kahawak na kahit ano, wala kayong hawak na ano, basta sarili nyo lang dala nyo. Tapos ganun na kayo. Alam nyo kami sasabihin sa harap. So, noong una kinakabahan kami. Kaya sabi dapat talaga mag-prepare na tayo. Dapat magkabisarad tayo ng mga sasabihin natin, ganun. And all the stuff, ganun. So, kailangan prepare tayo for that. Pero anong nangyari, dahil nga nanapot nga yung school namin sa asynchronous, the whole month nata ng April, napag-decide na rin, yung final research defense namin, magiging virtual na lang. So, diba, pag virtual, di na kailangan na parang, hindi na kailangan na parang magkabisado pa, like parang maging ready na talaga. This time, kasi pag virtual, may makakalusot kayo. Pwede mong lagay yung script mo sa gilid ng ganon. I mean, it's too illegal na sabihin ko to ngayon. Pero, okay lang naman kahit sabihin ko to kasi wala naman. Tapos naman na kasi yung school day din. Saka naka-graduate na kami. Pero, that's what happened. Tapos, kaya medyo hindi kami masyado parang na-stress sa research. Kasi parang professional lang kami na. Kasi may script na sa gilid, ganyan sa babasa na parang para kung wala kami na binabasa pero meron na sa gilid lang ng Tapos yun, nakakaloka na at that time kasi pinapunta ko na maaga sila. Unang nakarating sa bahay si Poras, tapos si Aquino. Tapos at least sumunod na sila John Min, kasabayan na niya sila Jody, pati sila Julum, papunod sila bahay. Tapos yun na yung first time nila siguro din nakita yung bahay ko. Like yung iba na hindi pa nakapunta. Pero ang nakakapunta na dito si Poras, si John Lynn, si Jody. Nung 2 years ago nandito pa si Jasper, pumunta na rin siya dito. Tapos, si Gerald, yun yung ilang beses na rin yung nagpunta eh. Tapos, ang hindi, first time para nakapunta si Jolong pati si Aquino. Ayun, din, yun yung nangyari. And then, thankfully naman, natapos namin yung final research defense. Tapos, tuwan-tuwa kami, ganyan. Tapos, parang, nag-put na kami ng parang celebration after. Saktuan nga eh, kasi right after namin mag-final research defense, pumasok yung sa audit at that time. So,
nag-decide na rin kami bumili ng mga pang-inuman namin, pang-pulutan namin, ng mga pagkain namin, ganun. Tapos celebrate kami, tapos kantahan kami dito. Tapos parang reunion na rin ba yung nangyari sa amin nun. Kasama si Gerald, ganyan. Actually, si Gerald din talaga namin kagrupo sa research eh. Pero nandun lang siya kasi parang makiano lang din, makiconnect sa wifi para makapag-final research defense sila sa mga grupo nila. And then yun, tapos nagsama-sama kami dito, ganyan, party-party kami, kasi parang tuwan-tuwa kasi tapos kami sa final research defense. Tapos nakakaloka pa na that time, nalasing si Bading. Kasi ang ininom namin alak noon, vodka. Sobrang tapang ng vodka. Ang tatawa ko, tinikman nila yung vodka, tatatapangan sila, si Jody, gumagano-ganon, nagdila, tapos si Olpos, nasuka dito sa banyo, tapos ang ginapit ng tubig pang gagal niya, yung tubig ng balde. Yung ganon. Tapos, nung uminom ako ng vodka, talagang pa lang kahit, I think yata mga apang-apat na shot pa lang ako, nalasing na ako, tapos parang, bigyan na ako parang bumagsak na ako dyan sa couch, ganyan. Tapos, bumagsak ako nakatulog ako, tapos ginising ako ni Riley, nalayan ako papunta dito, chikahan kami ulit about sa mga nangyaring issue the day before, kasi nag-away-away kami. Pero hindi ko na ikukwenta yun, kasi medyo papahaba lang nag-away-away kasi kami right before nun. Tapos nagkaayos naman after ganun. So yun ang pinagchikahan namin dyan. Tapos maya-maya, out of nowhere na lang, biglang si Bakla nagsasayaw na dito sa ako. Nagsasayaw na ako dito sa habang play nila yung toxic na kanta. Pero lasing na ako noon. I mean, naalala ko naman kung anong ginawa ko at that time, pero hindi na masyado as in lahat ng ginawa ko noon. So nagsasayaw ako dyan. Tapos sila Julong, pati sila Poras, pati si Jala nagsasayaw dito sa harap. Si Riley din. Tapos ang ginawa ni Bakla si Riley, nablot akong ganun. Hinapat niya ako dito kay Julong. Tapos, tapos ang ginawa ko, hinawakan ko yung balikat, tapos sinawayan ko siya, gago. Tapos yun na yun. Actually may video, papakita ko na lang, kahit na ayoko panoodin. Pero saan ko na sa video, pero yun na yun. Tapos, yun nga yung kapag minsan nag-aasaran kami nila Johnny, yun na yung inaasar niya sa akin na, sige, subukan mo, kung hindi, i-expose ko tong scandal ni Joron na ginawa niya sa na sinayawan mo siya. Sabi ko, wag, ganun. Tapos medyo awkward, pero parang siguro at that time, parang sabi ko, parang nagkaroon na, actually, right before that, all of that happened, after nung mag-research defense kami, nung nandito si June, kasi nakipag-fist bump siya sa akin, kasi parang kinaglas namin yung isa't isa na natapos kami sa research. Ang ginawa ko, hinag ko siya, tapos umupo ako sa lap niya. Sabi ko, shit, habang niyayakap siya. Pero parang at that time ginawa ko, parang inano ko na yung closure namin dalawa ulit. Parang yung hug ko na yun, parang sorry hug sa kanya. Ganun. Actually nga, medyo awkward nga yung ginawa ko na yun. Kaya nagtanong si Johnny noon, pauwi pa lang sila, sabi niya, ano ba, okay lang ba yung si Justin gito, ganyan? Sabi niya, oo naman daw, sabi niya, pag gano'n na ba pang magkakaibigan parang gano'n, doon na, nagsabi na kami. Sabi niya, okay, gano'n. Tapos, okay naman na, right after that, medyo naging okay naman. Tapos, a few days after, di na kayo muna nagkita na isang week, kasi wala naman napasok after nun. Isang week yun, tapos, ang fast forward na sa May, and then May, doon na, back to school na ulit, ganyan, after yung asynchronous. Whole month na asynchronous, ganyan. Ito na yung right after everything. Tapos, I remember, nakadress kami noon kasi pinadress kami ni Sir kasi lahat nun nung magdadress may plus points daw. Like, parang special project na nandun niya sa amin yun at that time. Kaya nagdress ako noon. Then, nakita na. Tapos, doon na yung first time ulit na nag-practice kami sa Bagani. Ito na sa Bagani na to. And then, nag-set na kami mag-practice sa Bagani. And then, nung May 8, actually May 7 right before, May 7, nag-decide namin na magsama-sama kami nila Ate Alevio, pati ni Johnny sa bahay, pati si Poras. And then, right after yung ginawa namin yung para sa exhibit namin, nag-chikahan kami dun sa kusina, gano'n. Tapos, nag-chikahan kami, tawanan kami, gano'n. Parang konting sayahan na rin, parang ganun. Tapos pinagkwento ko na yung mga bullshit na nangyayari last year, tapos yung friendship namin si Anes, yung sa ganito, ganyan, ganun. Tapos yun na yun, and then, everything goes well naman, naging successful, natapos namin yung gawain namin na yun. Then May 8, yun na yun, tapos nag-exhibit kami. Yun na, nag-present kami ng exhibit.
And everything goes well naman. I mean, I'm thankful din ako kay Ate Alivio kasi siya talagang nagbuhat sa amin dalawa. Ayun na yun. Pero, nagsalita naman ako sa exhibit, ganyan. Nag-present naman ako dun. So, yun naman. Actually, yun yung video yan. Sila Jordan mismo nag-documented na si ano. Ayun. And then, May 8, then, few days after, nag-perform na kami sa Bagani. Tapos yun na yun. Yun na yung last performance ko, kasama ko yung Yums Lobby. Parang farewell performance na rin yun, yung Bagani. Then, actually, nung nag-perform kami ng Bagani, awkward kasi apat na beses kami nag-perform eh. Tapos yung unang tatlo, yung pangatlong performance namin, naka-extension ako noon. Kasi nag-decide ako mag-hair extension para trip na mag-long hair lang ako. Pero anong nangyari, habang kalagitnaan ng performance, nahulog yung extension ko. And then, actually, ito yung video na yan eh. Tapos, napag-decide ko na lang nasabi ko, sige, hindi na mag-extension. Ano na lang, natural hair na lang. Then yun na yun. Tapos, successful naman natapos yung performance namin, ganyan. Ang gusto ko lang itong kasi share. Kasi, may parts doon sa sasayaw namin sa Bagani, yung mag-iikot-ikot kami. Then, ang ginagawa ko kasi nung mga batang unang practice namin, dinadami ako yung ikot, tapos ginagandahan ko para nagmumukha akong ballerina, para maging ako doon, para maging main, parang character doon sa sayaw namin. Tapos yung isa kong kamember, nagtataka, sabi, ilan ba talaga yung ikot natin? Parang nakikita ko kasi kasi nung umiikot at 3 beses. Tapos parang akala ko kasi namamali ako gano'n. Sabi, hindi, lang talagang, ikot step lang talaga natin dalawa. Hindi tatlo, ganyan. Ewan ko ba, trip na ni Justin yan. Tapos ayun na yun, tapos tawa ko ng tawa at the time. Pero yun na yung nangyari. Tapos nakapag-perform na kami sa Bagani. After nun, ang nangyari was, napag-design namin tatlo nila Poras, pati ni Johnny magsama-sama. Tapos doon muna kami tumambay saglit sa bahay ni Johnny. Tapos yun na yun, nag-ML sila, ganyan, tawanan sila, ganyan. Then, may ginawa kaming assignment kasi may assignment sa amin. Parang konting pahabol na assignment yun. Parang mga last assignment na namin yun. Tapos, right after na, naging okay na. Dito si pag-uwian na. And then, yun na yun, natapos na lahat yun. Natapos na yung Bagani, natapos na yung exhibit. Then, yung noon na kami start mag-practice sa graduation. And then, perform kami sa Bagani mga May 10, ganon. Tapos parang tuloy-tuloy na. Tapos nag-practice na kami sa graduation. Mga 15, 16, 17, 18, 19, 20, hanggang mag-31. Tapos, yung parang farewell practice na yun, parang farewell na lang sa amin, parang mga last practice na, mga last ganyan. And then, nagkaroon kami ng program noon at that time. Nagkaroon kami na parang closing farewell party na sa section namin. Tapos nagkaroon na rin ng awardings for awarding sa with honors, with honors, gano'n. Tapos, yun na rin, first time rin ako makatanggap ng certificate for with honors. For the first time in my life, which is one of the things talaga na yun na pinaka the happiest moments in my life talaga makatanggap for the first time with honors. Kasi yung whole of my life hindi talaga ako nagkaroon ng honors talaga. Simula nung kinder hanggang prep hanggang grade 1 to grade 10 up to high school wala talaga ako natanggap na with honors. Kahit nung graduate ako ng grade 10, wala talaga ako na with honors man lang, wala. So, parang, noong that time, parang, tuwa ako nung kasi first time in my life eh. Naiyak ako, naging emotional, ganyan. Tapos niyakap ako ni John Lynn, ganyan. Congratulations sa isa. Tapos yun na yun. And then, nagkaroon na kami ng practice for graduation. Then, sinabihan ko rin si Jerez noon kasi, nagkaroon na rin siya ng with honors na yung certificate. So, sinabihan ko siya, sabi kong congrats sa ating dalawa kasi with honors tayong dalawa, may certificate ka rin na kay Ate Alido. Sabi, bakit ito ganyan? Congrats sa atin both. Ganyan. Sabi, okay, ganyan. And then, the next day, hindi na sana muna ako attend ng practice para makapag-celebrate muna ako ng birthday ng ate ko. Pero nung mali pa niya ako sa practice, kasi sabi naman daw, nag-aantay pa naman daw sila dumating eh. So, sabi ko, sige, magtuloy na ako sa
Kasi ayoko naman sayangin. Tapos yun na yun, sakit ako, si Jairus ganyan. And then, actually, nanghiram pa nga sa akin ng ballpen para maano niya yung ano. Pero sabi ko wala akong ano. So, ayun na yun. Tapos, tuwan-tuwa siya, pinicturean niya yung certificate niya, ganun. Sa kanya kasi nalaman yun, sinabihan ko siya nagkaroon din siya. Ganun. So, yun na, tapos parang yun na rin no last time nagkaroon na kami ng deep talk ni Jerus. Parang yun yung last moment namin dalawa. Pero may pinaka-last moment pa nung sa graduation. Yun, parang nagkaroon na kami ng deep talk na sabi namin na, parang tinanong niya ako kung saan ako magka-college, gano'n. And then sabi ko, is either sa ISAT ako or sa CAB. So, ikaw ba? Sabi niya, hindi mo na siya magtutuloy na college, mag-stop muna daw siya kasi mag-work muna daw siya, mag-freelancer, gano'n. Sabi ko, okay, ganyan. Tapos tinanong niya ako kung ano yung course yung pipiliin ko. Sabi ko, I took major in English, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, good ako sa college, gano'n. Tapos alam mo yung tipong naiiyak ako, sabi ko, ano ba to? Parang ano ka na pa sa akin, parang nag-goodbye ka na ba sa akin, parang nag-goodbye na pa tayo sa isa. Sabi ko, wala pa na, ganyan. Tapos, out of my head, ang ginawa ko, right after mag-usap kami na gano'n, tumiga ako sa balikat niya out of nowhere. And then parang nagtaka siya pag tumiga ako sa balikat niya. Tapos parang, hindi ko alam kung ano po sa isip ko nun. Pero parang after that, nangyayari na ako sa ginawa ko, sabi ko. Tapos sabi ko, ano ba ito? Hindi, at ito yung nagagawa mo. Pero parang naisip ko nun, parang sige na, solidin na natin ito kasi last time lang kayo. So yun na yung nangyari. Tapos, nakakaloka pa dahil right before nung graduation, hindi siya nakapunta, hindi siya agad sa ano, kasi may busy siya sa work niya, kasi may trabaho na siya already at that time bago matapos yung Tapos si Buddy nag-attitude nung May 30, hindi nag-disappoint na naman ako sa kanya, hindi yun. Nag-attitude siya, wala ko na kung bakit. Tapos nakita lang niya ako na doon sa klase, gusto hindi na tumuloy sa klase, umuwi na diretso, pagkatapos kunin yung toga, police it. Tapos parang, tapos parang nasa ako nun, then, sabi ko, yaan mo na siya, bahala na siya, hindi ko na siya papansin sa graduation yung bahala na. Maganon ako. Ba't ka mo kinukwento to? Wala naman kwento. Ewan ko ba? Lahat na lang, ginagawa kong big. Tapos, right after nun, yun na yun sa graduation na namin, ganyan. Yun na yung vlog na yun. Tapos, actually, nung gabi niya, pumunta na kami kila ate nun para plano namin ng tita ko, nung kasama ko sana sa graduation, doon na kami magkitaan sa bahay ng ate ko. Pero di pa siya nakapunta. Sabi niya bukas na lang daw mismo sa City Hall na kayo magkita. And then, yun na yun. And then, nag-makeup na ako, nag-prepare na ako, ganyan, nag-ayos na ako, ganyan, bago pumunta ng Sumakay ako ng tricycle papuntang Jollibee Molino. And then, yun na yun. Tapos, pababa ng Jollibee Molino, magsasakay na ng jeep. Nahihirapan ako sumakay kasi halos lahat ng mga nakasabayan ko, halos lahat taga San Nicolas pupunta rin ng City Hall. Kaya marami talagang sasakay ng jeep noon. Tapos inabot ng parang 20 minutes bago ako makasakay. And then nung nakasakay na ako, nakakaloka kasi nakaupo pa ako doon sa sasakay ng jeep. Hindi ako nakaupo sa upuan. Kasi talagang punuan na talaga. Pero sabi ko, siguro lang to. The show must go on. Ano lang to? Tuloy lang naban. So, ayan. So, babiyahe na nakagano nakaupo sa ng jeep. Nakakaloka kasi yung dress ko maikli pa, no? Tapos halos kita na yung pokeli ako. Tapos, ano yun? Basta ganun nakadress ako. Pero sabi ko, sige, hayaan mo na. Tama na muna ang karte yan. Sige lang. Tuloy na tayo kung wala tayong mag-choice eh. So, yun na yun. Tapos, at sa nakarating na ako sa City Hall, nagkitaan na kami ng tita ko. And then, yun na yun. Tapos, pumila na kami papasok sa loob ng City Hall. Ayun at kitaan ulit kami John, and sabi ko, oh my god, ganyan, sabi ko, alam ang ganda mo, sabi ko, okay, thank you, ganyan, tapos nagkano na tayo ng graduate na tayo, ganun, and then, tapos umupo na kami sa mga pwesto namin, right before mag-start yung yung graduation event, ganun, and then, wala pa si Dieros, yung sa katabi ko, wala pa siya. Like, inabot na ng matastart na yung event, wala pa rin siya, tagal niya. Doon nakarating na siya, ating mga 30 minutes after. Tapos, yun na yun. Tapos, tuwan-tawa siya nung dumating siya kasi may dala akong malaking bag. Sabi niya sa ano naman yan? Sabi ko, ano yan, mga pagkain niya? Sabi, yes, pero na akong, may makakain na ako ng pagkain, may pabura ata na ako, sabi ko, Then yun na yun. Tapos, kumain kami. Sinala ko siya ng food. Ganyan. Tapos,
Basta napakaano ko talaga sa kanya. I mean, yun yung isa sa bagay hindi na alam ng mga tao na napaka-caring ko talaga kay Diyos talaga. As in, lahat ng, kung ano man yung pagmamahal ko na kaya kong i-share, ay kaya kong ibigay, lahat talaga ibibigay ko kapag mahal ko yung tao. So, at that time, talagang binuhos ko na lahat yung effort or love na kung kaya ko man ibigay sa kanya at that time. Kasi parang last na yun eh. So, ayun. Hindi na kung alam, parang, ayoko na nga kwento kasi parang naano ko ngayon. Sayang oras. So, ayun na. Tapos, ayun na yun. Then, start na yung event sa graduation, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ate sa dumating sa point na board siya. So, ang sabi niya, payaram daw ng cellphone kasi maglalaro siya ng Subway Surfer. Kasi yun ang nakita niya kasi naglalaro ko ng Subway Surfer, tapos payaram daw. And then, pinayaram ko siya, tapos laro siya ng Subway Surfer. Niya ako siya maglaro dyan. Para makapaglibang naman yung bepe ko for, pwede naman siya mainip dyan. So, sige lang. And then, right after nun, biglang inantok siya, gumawa ganun o ganun yung ulo niya. Naawa ako kasi ganun siya na ganun kanina pa. Sabi ko, Jay, umiga ka na lang sa balikat ko pa, hindi ka na mahirapan maan. Tapos biga siya, then yun. Tapos yung mga bakla, yung mga ka-classmate ko, parang mga gago, sipagkiligan sila. Tapos, anong ginawa nung iba? Pinagpipicturean kami dalawang Jeros. Like sila Poros, pinicturean niya kami na itong side view na nakahiga siya sa akin. Tapos sila Kanyete sa likod, ganyan. Tapos parang sabi niya, ito yung epic promise na nangyari nung graduation, ganun. Tapos sabi ko, epic na yun. Yun na nga yun yung pinakamasayang araw ko ganyan. Tapos, right after nun, right before nun, nakipag-selfie sa akin si Jero. Siya yung nag-initiate, hindi ako nag-initiate na mag-picture kami dalawa, siya yun. Sabi yung picture daw kami for last time. So, yun na, nag-picture kami, yun na yung picture na yan. And then, habang nagpipicture kami, may nagpipicture para sa amin sa likod. And then, yun na yun. And then, tapos yung event, tapos until sa nagpilahan na kami lahat ng mga taga UMS12B para kunin na yung certificate namin para sa work immersion. Tapos yun na yun, tapos pilahan na kami, kinuha ko na doon. Sinabi na yung pangalan, parang in-announce ko yung pangalan ko doon, tapos kinuha ko na yung work immersion awardee ko na certificate. Naglakad na ako sa stage and ginawa. And then, baba na ako. Ayun na yun. Tapos, at the same time na namin matapos yung event, tapos nagkantahan na ng long live. Actually nga, to be honest hindi ako naiiyak na ako noon at that time, nung nagkakantahan na kami ng long live. Kasi parang, goodbye na talaga, ganun. Parang ganun na. Tapos parang naiyak ako kasi, syempre last na namin pagkikita ni Jerus yun. Last na rin namin na pagkikita namin nung dati kong kaibigan. Ganun. So, parang tumitingin din ako sa kanya. So, hindi ko alam, yung dati kong kaibigan na yun sa likod, tumitingin din ako sa kanya. Tapos, parang napapaluhan na ako, ganun. Tapos, parang papatingin din sa akin. Pero, siguro hindi lang niya na siya napapansin. So, naiyak na ako. Sabi ko, ito na, last na talaga to, ganyan. Tapos, naiyak na ako, ganyan. At pinipiga ako iyak kasi ayoko naman maging ayoko naman maging Tapos, natapos na yung event. Medyo nabuhos na yung luha ko konti nun. And then, tapos sabi niya, magpaalam na daw sa isa't isa, ganun sabi ng speaker. Tapos yun, niyakap ko na naman tindi si Jerus nun. Parang yun na yung huling, namin talaga, pagkikita, huling pagsasama namin dalawa, ganun. Then after 2 years, ganun. Tapos nung, siya nauna na siya umalis sinoli na agad niya yung toga niya kay ma'am. Tapos, ako, sinauli ko na rin yung akin. Pero nauna na siya umalis. Tapos, yun, nagkitaan pa kami doon sa bago ako umalis. Tapos, nandun yung dati kong kaibigan. Umatin siya. Pero, ang nangyari sa kanya, hindi siya nakagraduate kasi, tapos sa make na long story short, hindi na yung napasa yung 4137 niya. So, tapos meron din mga back subject din siya na hindi niya nabasa nung nakaraan. Kaya, hindi siya nakapag-graduate. Kaya, yun yung nangyari. Then, umatin siya. Tapos, nagyakapan kami. Ganon. Tapos, naiyak ako kasi, syempre, tapos na. Doon yun na yun. Tapos, nasipag-uwian na lahat. 2024 was the last time I saw. Last time na nakita ko yung dati kong kaibigan, tapos si Jeros, tapos yung Then kinabukasan, June 1, nagkita-kita pa kami noon nila ma'am, yung advisor namin ng Williams Drug, para kunin na lang yung card namin ng first sem pati second sem. Yung kabuuan ng grade namin. Tapos yun na yung last time ko nakita sila
Cassandra, sila Hyacinth, sila Anjon, tapos sila Julong, pati si Poras. Kasi right before na nagsipagtrabaho na sila after nun eh. So yun na yung last moment na namin, last pagkikita na namin yun. And then, gusto ko rin sana magbabay nun kay Julong for the last time na hindi ko nagawa kasi parang medyo naiiyak ako, kaya hinayaan ko na lang. Tapos yun na yun, right after nun din na kami wala nang usap, wala na, but ang usap pa kami nung June bago niya ako i-cut off. Pero yun na talaga, yun na pinaka-last na talaga. So June 1st, 2024 na yung last time na time na nakita-kita na kami. And then fast forward sa June, ito na, June 2024 na. Ayun, so tuwan-tuwa ako kasi meron kaming picture ni Jeros for the last time. And then, picture na kaming dalawa, for the first time after 2 years na dami namin mga pinagdaanan na and all the stuff. So, tuwan-tuwa si Bading, pinopal-picture niya. And then, tapos sa my day, ganyan, ang daming pinagpo-post sa picture namin dalawa. Ganyan, pinagsama, pinag-guys pa. Tapos, alam mo yung, nag-alap ako ng note na sabi ko, sige na be, papalayain na kita, salamat sa 2 years, ganon. Tapos yung mga taong dami, react ganon. Tapos, even yung isang time na yung ka-classmate ko sabi, tapos minensyon pa yung, pangalan ko si JC, tapos screenshot yung my day ko. Nakita ni Jel, sabi niya, wow, sweet naman, ganon. Tapos, doon na rin ako para nagbigay ng last message kay Jeros na sabi ko, parang nandin ako, nagpasalamat ako sa kanya, nag-thank you ako sa kanya, tapos sabi ko sa kanya, sorry kung yung problema na natin dati na na ang ganun na, kung sa tingin mo iniwan kita nung time na yon dahil nga nagkaroon ako ng disappointment, pero ngayon at least now nagkakaayos na yun, kaya sorry na talaga, ganun sabi niya. Tapos I love you na rin ako sa kanya, siguro last I love you na yun namin sa Pisa. Tapos sabi niya, daw, I love you din daw. Tapos parang thankful daw na nakilala daw niya ako sa buhay niya, ganun. Mahamba din na yung message niya, tapos parang ayun na yun, tapos parang tapos parang yun na yung last usapan namin na yun. Na kami sa isa't. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Then, good luck na sa mga, namin sa futures namin. Ganun. And then, yun na yun. And then, right after nun, ay nag-go with the flow lang ako sa June. Tuloy din ako sa live, ganyan. Pero at that time, doon ako sabi ko, oh my God, shit, wala na, tapos na yung senior high. Anong nagagawin? What will be now na? Like, ano nang gagawin ko now na? Wala nang So, yun na. So, wala akong nagagawin sa buhay ko. Just chilling in the house na lang. For like, ganyan. Wala nang... Ayan, so bored in the house. Ganun ako nung buong June. Pero nung June, around mga June 20, ganun. May nakita kasi Ate Olivia na magkakaroon ng program, parang job program na ginawa nila Revilla sa Somo. So nakita niya yun, tapos nirecommend niya sa akin. Then sabi daw niya, magsabay-sabay daw kami apply ng work. Kasi nagbabalak na rin kasi ako nung mag-work at that time. And then, gumawa ko, sabi ko, sige. Tapos, nakakaloka na that time. Kasi akala ko noon nasa City Hall ulit. Yung pala, Diyos ko, sa pala, sa Somo. Hindi na sayang yung pamasahin ni Bading. So, from City Hall, bumiyahe ako papuntang, Somo. Tapos, yun na yun. Tapos, nag-apply ako ng, Tapos, ayun, that's the make ng story short. May mga listahan na trabaho doon. Tapos, pumili ako ng work doon. Tapos, nag-fill up ako ng form. Tapos, yun yung pinagpasahan ko ng resume. Tapos, nung nag-apply ako ng work, may nag-interview din sa akin. May din, ganyan. Then, nakasagot naman ako sa mga interview na maayos, ganun. Then, actually nga, nandun ako sa point na sabi ko magkakaroon na rin ako ng job. Like, parang, pwede na ako tumuloy sa pag-work. Pero, ang nangyari hindi natuloy kasi kinancel ko. Kasi ito kasi nangyari. So, yun na. So, nag-apply ako ng work. And then, ayun na. Successful naman na napasok ko yung resume ko. Nakapag ako ng interview. Ganyan. And then,
nalaman ko na lumabas na pala yung result sa CABSO, yung entrance exam, which is dinate namin yung January, nung magkakasama kami. Din Ate Erica, tapos nila Dustin, ganun. Which is yung din nakasama ko sila sa PUP na nakaraan. Actually, to tell you now na di ako nakapasa ng PUP. Which is kinda sad, sayang yung pamasahe ng pinuntahan namin doon. Ayun, tapos alam mo yung nag-effort ka nung antay ka nung matagal, ganun, sa labas ng PUP. Pero wala eh, just that, wala eh, talaga, mahirap din, at saka mahirap din makapasa doon, mahirap din makapasok sa PUP, kaya yun na yun, kaya inaya ako na lang. Kami na kaming tatlo, yung mga kasama, yung mga nakasabayan namin sa entrance exam, may mga GC kami. Tapos doon namin mismo nalaman na ano yung result sa PUP pati sa CAPSU. Tapos nalaman na lang din namin na di kami nakapasa ng PUP. Isa lang nakapasa sa amin sa Ate Erica sa PUP. Pero kaming tatlong din nakapasa. So parang nawawalan na kami ng hope sa CAPSU para tingin namin din kami makapasa. Tapos, anong nangyari na lang after, nabalitaan, yung nga, nabawasan na daw na yung result. So, hindi ko muna tinignan yung akin kasi kinakabahan ako kasi baka nga, alam mo yun, parang nag-ano na ako na parang, hala, bakit di ako nakapasa or what, ganito, ganyan. Tapos, and then sabi na lang daw na ano, tapos, yun, sila Dustin, pati yung mga nakasabayan ko noon, nag-check na sila ng result nila doon. Tapos, yung isa, si Nat, yung kasama namin, nakapasa. Pero si Dustin, nalaman ko din, hindi siya nakapasa ng CAPSU din. So, parang, yun, nasad kami para sa kanya, gano'n. Sa gulat, hindi kami shock din kami, gano'n. Tapos sabi daw, ano yung gagawin. Parang, mag-work na daw siya. Gano'n. So, atay na daw niya mag-18 siya. I think yata ngayon may work na siya kasi nakaka-18 lang yun ng October. Tapos, yun, tapos sabi ko, shit, kung hindi na nakapasa si Dustin, malabo na rin ako yung makapasa. Kasi, parang gano'n na yung naging thinking ko. Sabi ko, parang naman ako ng pagka. Sabi ko, tingin ko hindi rin ako pasado. Ganun. O, yaan ko na lang. Tapos, ayun, alright, actually nga pinipilit nga ako ni Lisa na i-check ko na yung result sa CABSU. Kaya sabi ko, ayoko, teka, nang tingin ko, wala naman, hindi naman ako pasado na. Sabi ko na, wala na ako ng hope, ganyan. So, sabi ko, mag-work na lang ako, ganyan. And then, after ko mag-apply ng work, umuwi ako ng bahay, sinika ko kay Lisa dati yung kaganapan, ganyan. Tapos sabi, i-check ko na daw. Pinipili na talaga ako i-check na yung result sa CAPSU. Sabi ko, ayoko, kasi parang tingin ko wala. Tingin ko din naman din ako pasado, ganyan. Huwag natin i-check kasi mukhang sasaktan ng tayo. Sabi niya, sige, ako na lang mag-check, ako na lang mag-isa mag-check. Pinipili din talaga ako, sabi ko, sige. So, pinigay ko sa kanya yung cellphone ko. Siya na yung nag-check ng result ko sa CAPSU. Then, kumain muna ako ng yun yung sinigang doon sa kusina. Nagkakain-kain muna. Parang chilling time muna ako, self-time muna. Maya si Bading, after ko magugas ang plato ko, maya si Bading lumabas. Sabi niya, parang dismayado yung mukha. Nag-act na dismayado yung mukha. Sabi niya, sabi ko, nag-act siya na dismayado yung mukha niya. Sabi ko, di ako pasado, no? Tapos, sabi ko na kahit ganyan. Tapos mamaya bigla siyang tumawa, tapos lumapit siya, sinawakan niya yung dalawang kamay ko. Sabi niya, nakapasa ka talaga, joke lang, ganyan. So, ha? Uy, bakit? Hindi ako talaga naniniwala na nakapasa ako. Then, ang ginawa niya, chinek niya yung tapos yun, nilapag niya yung cellphone ko sa table, tapos tingnan ko, chinek ko. Legit nga talaga, nakapasa ako ng CABSU. Tapos nakalagay, congratulations, you are qualified to this program, ganyan. Parang, na daw, let's wait na lang sa next process daw ng pag-enroll daw, ganyan. For enrollment na. Ganyan sabi, tapos tuman-tuma ako, ano mo yun, sigaw ako ng sigaw, talon ako ng talon, natama ako pa nga sa panga. Tapos, tapos iyak po sila isa, iyak ako ng iyak, ganun. Tapos parang, hindi, tapos na naman di pa nakapasa ako. Tapos yun, tawan-tawa si Papa, ang ginawa ni Papa, nag-order ng 1,000 cake sa Robinsons. Wala siyang pakialam kung mahal, basta maka-order na ako ng cake para ma-celebrate na namin yung college admission ko. Tuwan-tuwa sila na lahat, naghanda kami dyan, ganyan. Tapos, ayun, may video na yan. Tapos yung nag-post ako sa FB, ganyan. Tapos pinasalamat ko lahat yung mga family ko. Parang graduate sa college, ganun. Kasi usually yung ginagawa ng mga gumagawa sa college, yung mention natin yung mga pangalan ng
member ng family, gano'n, parang nagpapasalamat, gano'n. Sabi kong, OA naman to, kapasa lang eh, gano'n kanya. Tapos, ginawa pa, nag-send pa ng pic doon sa GC namin, doon sa yung grade 12 na ano, na nakapasa ako sa capsule. Tapos, yun na yun, tapos yun na yung nangyari. And then, hindi nga, tawa-tawa, parang ano na, ganyan. Tapos, actually, ito na parang siguro naging masaya na dun sa part na yun, pero tinan na yung to start na mag-turn into sad at this point. Nung June 24, nalala ko nag-my day ako, ganyan. I'm gonna be honest here, hindi na ako mag-ano. Na-obserbahan ko kung nag-check sila sa my day ko, like si Rom, ganyan. Kasi, syempre, parang kinakabahan din ako. Parinig talaga sa FB, tapos ang daming pinagsasabi na kung ano-ano. Tapos, ayoko na talaga ng ganun. Kasi at the same time, nangyayari na ako sa sarili ko. Like, parang sobrang, pagka masyado na ako, ang dami ko na sa pinagsasabi sa social media, ang dami puro sama na loob, geto, ganyan. Like, parang sobrang galit na, parang halos sobrang laki na ng galit ko sa mundo. Parang gano'n na yung naging palabas eh. So, ayoko na maging look in that way na. Ayoko na parang magmukhang ganun. So, sabi ko, it's enough for me na magparinig na. Pero wala na ano talaga ako, pumitik talaga ako ng time ng ginawa niya basta ang dami niya pinagsasabi sa LGBT. Even though wala siyang ginawa sa akin masama directly. Pero apektado ako doon sa ginawa niya. Kasi, yung pinagtripan niya, yung ininsulto niya noon at that time, yung ginudge niya noon at that time, LGBT yun pati yung mga trans. So, ako, kapwa akong transgender, syempre ako, maapektuhan ako sa mga ginawa niya, sa mga pinagsasabi niya. Kasi ako, ganun din ako eh. So, I could feel, ma-offend din ako kung ano yung mararamdaman ng pinag-insultuhan din na trans. Kung nararamdaman nila ma-offend sila, I will feel the same way. Kasi, I'm also that person eh. Like, you know that the point na, parang, sabi ko, ganun din ako, trans din ako. So, kung ganyan din sinabi din sa akin, kung ako yung sitwasyon ng trans, na pinagtitripan siya, pinag-iinsultuhan siya, I will feel the same way. And I will feel, like, very offended and hurt. So, I just want to, parang at that time, gusto kong i-depensahan yung mga kapwa kong LGBT, lalo na yung mga trans. So, I just stand for it, and then nagparinig ako na sabi ko, siya sana hamaw ko yung transphobic, ganun. So, parang yun na rin yung pinaka-last time na parang nagkaroon na kami ng issue. Like, after nung graduation na yun. Tapos kasi, kaya ako galit na galit. Alam mo, siguro baka maisipin yun na, ay, simple lang ba't nagparinig? Hindi sana hindi mo na pinansin, ganito, ganyan, or well, masyadong mo ginawang big deal. Kasi sa akin, ganito kaya rin ako nagalit nun at that time. Kasi, dahil may pinagsamaan kami 2 taon. 2 taon kaming may 2 taon kami nagsama. Yung friendship namin. So, sa akin, parang at that time, na-realize ko na sabi ko, parang nag-come up sa akin sa sa mind ko or sa conclusion ko na parang hindi siya nagpakatotoo sa akin in the last 2 years. Hindi siya naging honest sa akin, parang pineke lang niya yung friendship namin, parang yung friendship namin for the clout na lang, kasi parang yun ang binabi ng mga tao na ganun kami, yun yung namin, something na meron sa aming dalawa Pero, sa akin, hindi siya naging honest, hindi siya naging sa akin na ayaw niya pala sa mga trans, ayaw niya pala sa mga crossdresser, ayaw niya pala sa ganun, naiirita sa mga ganun, malalaman ko pa ng dami niya pinagsasabi. Hindi sana naging honest ka na lang sa akin. Parang ganun yung natingin ko dati. Sana, nung una pa na naging honest ka sa akin na ayaw mo sa amin. Ayaw mo sa mga taong katulad ko na ganito. Like, malalaman ko pa ang dami mo pang pinagsasabi. Kahit wala kang sinabi sa akin directly. Pero, ramdam na ramdam ko kung gaano ka ekis ka talaga sa mga taong kagaya ko. So, ako, for that, tama na to. So, yun na yun. Tapos nagalit talaga ako, ganyan. Tapos, actually, hindi nga siya nag-build sa my... Yun na nga yun medyo parang na-turn off na ako na hindi na siya nagparamdam sa akin. Naabot like parang 3 weeks hindi na nagparamdam. Tapos wala nang review sa my day ko, kasi ganyan. I mean, alam lang, parang sa akin kasi, hindi naman sa parang... Dahil crush ko siya, dahil ino-obserbahan ko, napaka-obsessive ko sa kanya na
titignan niya na ko yung My Day ko, kung nag-review siya sa My Day ko, nag-heart ko sa My Day ko, nag-like pa siya ng mga post ko. Just that, confirmation and then kung ano pa, kung like for example, okay lang din ba sa kanya ulit makipagkaroon ulit ng closure ulit sa kanya. Parang ganun, parang nag-ano lang ako sa kanya. Tapos, hindi na, wala nang parang done after that. So, sabi ko, medyo parang na-awkward na ako. Medyo parang kinakabahan na ako. This is yun na yun. Nangyari na nga yun noong June 25, noong June 26 na yun. Tapos, ayun na yun. Tapos, kung kailan lang ako na nagalit na ako, na nagpaparinig na ako sa, sa note ko, sa My Day ko. Doon lang siya nagbinang My Day ko. Which is, doon lalo ako na turn off. Kasi sabi ko, kasi nakaramdam ka, kaya ganyan, nampabiw ka, ganyan. Kaya ka nakaano kasi, nalaman ko kasi ito na yung mga pinagsasabi mo. Tapos yun na yun. Tapos, everything became awkward and doon ako na-decide na sabi ko, stop ko na yung i-cut off na yung pinagsamahan namin ni Jels ng 2 taon. And then, right after that, on June 28, nagsabi na ako ng last message ko na, pinaka-last message ko na talaga. Wait, unahin ko muna ito kay Jolo na after niya ako i-cut off. So, nag-sorry ulit na, ito nakakalo ko, nag-sorry ulit ako. Pero, okay sa akin ngayon, kung ako tatanungin ngayon sa future in now, okay lang yung ginawa ko for me, kasi, di naman parang, kasi napapaisip din ako ni Miss na sabi ko, baka like parang, bakit parang naghahabol ka or was taong ayaw na ganun. Pero inisip ko rin, okay din na mag-sorry kasi baka may nagawa ka or what, ganun. Kasi, banggitin ko lang. Kasi, ang nagbigay lang sa akin ng conclusion sa akin na baka kaya niya ako laptop. Kasi mayroon kasi ako sinend post. Binanggit ko lang yung parang nickname namin dalawa na inibenta ng ibang tao na yung langga, ganun. Tapos parang minensyon ko lang doon sa post ko. Sabi ko, katulad ng conversation natin, napaka-cold na, ganun. Tapos parang siguro, naisip ko baka doon siya na kaya napilitan nila ako ikato kasi medyo parang baka sa lamas, malalo pa maging worse, lalo pa ako magpaninig sa mga post ko, ganun. Kaya nagsorry ako, baka dahil lang doon. Ayan na ako kinat off, yun na naisip ko. Tapos sabi niya, di, ayos lang yung lahat. Pero nakita ko, may sasabihin pa siya, pero hindi niya tinuloy. Pero sabi ko, sige lang, hayaan mo na, wala naman ako magagawa na rin. Kasi ayoko na rin naman na maghabol. Ayoko nang pilitin yung tao. So sabi ko, sige, hayaan mo na. Bala ka na sa buhay. Parang gano'n na rin. Tapos yung kay Jeros naman, nag-sorry ako kasi yun tayo yung sa mga pinagsasabi ko. And then, sinabi ko na actually, nung nag-sorry ako, yung mahaba yung message ko na yung sinad pero hindi na nangyayari. In-acknowledge siya, pero hindi niya na binasa. Parang sabi ko napigil ako doon sa sinabi ko na yun. Na, parang halata mo talaga sa message yun na parang galit ako. Like, parang sinabi ko pa na, ayun, about sa fireworks. Gusto mo yung fireworks, yung photo ko yan sa mukha mo. Parang ganun, gumanon ako sa message. And then, parang, tapos, naman niya, react naman niya, hindi niya ni-replyan or whatsoever. Hindi na siya naggumawa ng effort na parang magpaliwanag sa akin or reply niya sa akin. So, alam ko na, nasabi ko, okay, ito na talaga. So, let's just stop this na. So, doon ako nag-decide na i-cut off na siya tuluyan na. And then, wala na after that, lahat yung nangyari. And then, nagkaroon din kami ng problema na dati kong friend no, may ginawa siya sa akin di maganda na munti pa ako ipablato ng parent niya kasi nagsinungaling siya. Kasi kasama ko siya nung nagsinungaling siya na mag-overnight sa papa niya, which is ang totoo talaga mag-overnight kami kila John Min. Then, hindi siya nag-update. Then, ang ginawa niya, ginamit niya yung account ko para ma-restrict yung mama niya at nakaka-chat sa akin. Tapos, nag-start na mag-worry lahat ng mga tao sa kanya. Tapos, balak pa ako ipablatter and all the stuff kasi akala nila tinatago ko at tinatakasusigunan siya or whatsoever. Kaya yun, nagkaroon din kami ng cool off din kami yung friendship namin at that time. Dami nangyari. Lahat yung nangyari nung June. Kahit may masayang part na nangyari nung June, may worse na nangyari after that. Tapos yun na yun. Tapos after that, nag-fast forward na sa July. So July, wala ako halos ginawa ng July. As in, tambay lang ako sa bahay, depressed, nangyari lahat yon. Tapos all the stuff, ganun. And then, nung July, nagkasakit kami lahat nun. Parang siguro nangyari COVID part 2. Nilagnat ako. Nahawa ako sa kuya ko na. Tapos, nakaschedule ako July 8 para magpasa ng
magkuha ng request form para sa medical clinic, ay sa medical na for medical na gagawin sa amin na test. Kasi ipapasa namin sa August. Tapos yun, kahit sobrang sama ng pakiramdam ko, pinilit ko pa rin kahit naulan ng time na yun, pinilit ko lang talaga pumunta sa Kabsu para magpasa na ng ay magkuha na ng request form din, all the stuff. Kasama ko sa Ate Libby nun. Tapos yun na yun, tapos after na wala naman masyado nung nangyari in July, nag-celebrate na ng birthday ng tito ko. Sama ulit kami ng mga pinsan ko. Tapos yun na yun, nag-start ulit na magputa-puta kami kila ate every weekends. And then, July yun. Tapos, yun, naggagawa kami ng mga TikTok, ganyan. Parang unti mo pang libangan na lang namin yun. Pero halos nung time na wala na talaga akong paggawa sa buhay ko. As in, talaga pang trip ko nung gusto kong gawin sa buhay ko. Ginagawa ko ng time na yun. Then, fast forward na sa August. And then, August, yun, pinapunta ulit kami na sa Kabsu para magpasa na ng medical na ginawa sa amin na test. And then, noon na yung time nakakuha na ako ng schedule, nalaman ko na kung yung section ko sa first year, ganyan. Nandun ko na naman na BS Ed 11E ako. And then, yung mga subject namin sa first sem, yun, binigyan na kami ng COR. And then, doon ko na yung time na first time ko nakilala sila Mehani, pati sila RP, yung classmate Ate Radio. Nung nakasama ko sa festival nitong nakaraan. Yun. Doon ko first time ko sila nakilala. Tapos yun, until sa medyo parang nag-ano na kami. Sabi nga sa kanya Ate Olivia, bilis mo magkaroon ng bagong kaibigan. Ganun na lang, parang bilis. Sabi niya, nga ganun talaga ako pag napaka-pwede ko kasi gaya kami ng FP sa isa, ganun. Tapos yun na yun, nagkakilala na kami. And then, ngayon na, nag-enter sa maging nagkakatsaka sa messenger, ganon. And then, yun na nangyari ng August. Tapos, fast forward na sa September, which is, kasi after na sabi daw, pagbalik daw, first day of school na daw namin. During that time na nangyayari lahat yon, I still doing my documentary rebuild. Ginagawa ko pala yung mga episodes, like parang bandang episode, pa lang ako, episode 5 or whatsoever, ganun. I'm still like trying to finish it nung time na yun. Then, after that, ayun na, tapos pagbalik namin ng school, nagkaroon, first day of school, September 16, nung gabi, tinapos ko na agad yung documentary ko. Tapos, na ako agad sa, and then, first day of school, actually, asynchronous. Wala pang nangyaring F to F. Nagpapalit na kami noon, nakala namin F to F na pero wala pa daw. Sabi namin, next week pa daw, sabi namin, okay. Tapos, yung pinaka first day of school talaga namin was noong September, September 25. Yun na, first day of school na talaga namin yan. And then, then, bagong classmate, bagong school life, basta as in everything na, ganyan. So, parang sabi ko, ito na yung accept na natin, wala na yon, yung mga dati na move on na past na yun, past is past na, so let us just move on na, try to move forward in our life na, ito na, bago na lahat, so, ayun, so, yun na, so yung lahat yung mga nangyari na nakaraan, nung time na yung issue ka dyan, lahat, everything, ko na, parang, sinet aside ko na siya, like, parang, tinabi ko na, nasabi ko, this time, mag-focus na ako sa pinakabagong life ko na, like, yung sa ngayon na. So, wala na yun, nalipas na yun kala Jeros, and then, ayun, nandito sa, sa college. Yung sa first year of school, so magkakasama ulit kami ng Mehani. Tapos may nakilala ulit ko rin mga bago pang yung mga bago din namin ka-classmate yun, nakilala namin. Tapos yun, at least na nagbuo na yung circle of friends namin. Noong una, yun, silang apat lang yung kasama ko, si Iska, si Mehani, saka si Cecil. Kami palang apat noon at that time. Wala pa sila, And then, ayun na yun. Then, tuloy-tuloy lang yung school. Ganyan. Until sa, yun na yun. Tapos kami palang apat ng mga first week. Ganon. And then,
At marami pang dumadagdag sa amin eh. Marami pang, parang, dahil pa kami nagiging bago pang kasi marami pang dumadagdag. Kasi halos lahat, hindi pa halos lahat pumapasok na at that time. So, yun na yun. First week kami lang nila Iska, nila Mihani. Tapos, yung second week na, medyo pa dumami-dami na kami. Dito ka na isa-start yung story ng friendship namin nila Louie. Kung paano din nagsimula yung pet peeves na ito na sa college life naman. Oh my gosh, 3 a.m. na. So, okay, ito naman sa sa college era na. College era. So, yun na nakilala ko na sila Mihani, ganyan. Then, no second week, September 27, noon na yung time na, hindi pala September 28 pala. September 28, nagpunta kami ng Ibiya ng family ko. And then, kasama si Sam, kasama si Tame, ganyan. Parang nag-celebrate na birthday ni Lolo, pero hindi siya kasama. Umayaw siya, hindi siya sumama sa amin, ganyan. Umayaw siya, kasi ayaw daw niya. Hindi daw niya feel lumabas. Sabi na, sige na, kami na lang. So, wala lang, parang yung nangyari, birthday celebrant nasa bahay, pero kami yung umalis. Nag-outing, kami na na-outing, hindi kasama yung birthday celebrant, kasi yung umayaw. Kaya medyo ang weird nga nung time na yun. Pero yun lang, ginawa namin, naggalagala kami sa Ibiya, kumain kami, ganun. Then, iglaruan doon. Actually, yun na yun din yung pinaka, first time na parang bantayan ko sa playground ulit. After, like, sobrang daming gulo na nangyari. Like, after 1 year after. So, parang na-experience ko ulit yung magbantay ulit sa kanya, sa playground. Tapos yung tipong, ma-feel ko ulit yung parang pagod, ganun. Pero worth it naman yun after that. Kasi kahit ako nag-enjoy din naman ako sa pagbabantay sa kanya. Kasi ako, kahit din ako naglalaro din sa playground. Bata din. Tapos yung video ko na kami, nag-i-slide kami, tapos tawa ko ng tawa, ganyan. Tapos pumunta rin ako, nag-slide din ako doon sa maliit na butas. Tapos ang liit na, hindi ako kasha. Ang laki-laki ko, 6'2" ako. Hindi ako magkasya doon sa maliit na slide na yun. Pinipilit ko talaga magkasya doon. Tapos, alam mo yung tipo pa slide pa baba, tapos nakatiklop yung, nakatiklop lahat yung katawan ko, tapos nag-i-slide ako doon pababa. Tapos, ayun, tawa-tawa ako. Tapos, alam mo yung, feel ko ulit na habol-habuli ko si Sam kung saan-saan ulit, ganon. Like, parang, yun din yung na-feel ko rin nung time na, binabantay ko siya sa Austin na, nung araw mga 2022, ganon. So, ganon siya. Parang nandun balik ulit yung ganong feeling nung time na yun. So, ayun siya. think it's already Happy New Year with Jamie and Nico. Yes, they are about to. They are about to. They say. Yeah. Yeah. So I think we can make it fast, guys. I don't know if we can start with Jamie, Nicole, Rowella, Marco. I don't know if you have any kind of update for us in the meeting. So feel free if you don't have any specifics, you can, I don't know, you can pound one. But yeah, pretty much we're gonna just go over really quick the clients on the PM side. I asked Luis if he's joining, but I'm not sure. I was just with Luis.